Magandang araw po muli mga kaibigan, mga kalatigo, kamusta po kayo? At ito na naman, mayroon na namang banat si Pastor Kibuloy kay Senador Manny Pacquiao. Oh, no! Mukhang talagang hindi titigilan ni Pastor Kibuloy itong si Manny Pacquiao. Dahil sabi nga niya ay talaga ay makikialam siya bilang isang mamamayan at hindi siya papayag na maging Pangulo ng bansa ang isang Manny Pacquiao na walang alam at walang kakayahan. Kung kaya't panuorin natin ito, ang panibago na namang banat ni Pastor Kibuloy kay Senador Manny Pacquiao. Isang boto kay Pacquiao ay boto sa mga kasamahan niya nakapalibot. Silang mag-uugit ng ating gobyerno, hindi siya. Tao-tao lang siya dyan. Ito naman po, Pastor, on Pacquiao's senatorial run. Pastor, ano po ang masasabi niyo sa posibilidad na pagtakbo ni Senator Manny Pacquiao bilang re-electionist under the Ping Soto tandem at hindi na po para sa pagkapangulo ng 2022? Kahit saan pa siya pumunta, basta hindi lang sa pagkapangulo. Sasabihin ninyo, bakit interesado ako? Naiinggit ba ako maging pangulo? Hindi. Hindi ganon ang pananaw ko. Pag nagpresidente yan, ang pananaw ko ganito. Ang mentalidad niya is, isa lang na trophy sa kanya ang pagka-presidente. Pinakamataas na trophy para sa kanya. Pero responsibilidad ng presidensya at trabaho, wala siyang alam doon. Kanino niya ibibigay yon? Sa mga kasamahan niya. Sila, isang boto kay Pacquiao ay boto sa mga kasamahan niya nakapalibot. Silang mag-uugit ng ating gobyerno, hindi siya. Tao-tao lang siya dyan. Tingnan mo, naging congressman siya. Sinong pinaka-absenos na congressman? Nagtrabaho ba siya? Si Pacquiao. Naging senador siya. Sinong pinaka-absenos na senador? Si Pacquiao. Hindi siya ganon sa responsibilidad. Hindi niya alam yun eh. Oh, ang kanya, magsusumikap siya sa boxing para makuha yung belt. Pera, belt. Oh, ngayon, sa presidency, pera, belt. Mentalidad yun. Pera, belt. Trabaho. Kasi sa boxing niya, 3 months. Sumikap. After na boxing, anong gagawin niya? Relax na. O after makuha mong pagka-presidente, relax ka na kasi hindi mo alam eh. Nagsumikap ka before, gawin mo lahat. Bigay ka ng 1,000, lahat dito, ganun. Mabigay ka para iboto ka. Pag naiboto ka na, tapos ng pagsusumikap mo, tapos na yung training mo, presidente ka na, may trophy ka na, bigay mo ng trabaho doon sa mga kasamahan mo. Kasi hindi mo alam eh. Wala kang kapasidad doon. Trophy lang na matawag siyang presidente. Bakit ako concerned? Pag nagpresidente ka, ikaw ang commander-in-chief of the armed forces. Commander-in-chief ka ng armed forces, kung tumiklop ka sa CPP-NP, NDF, tumiklop ka sa drugs, tumiklop ka sa mga drug lords, tumiklop ka sa mga oligarch na hindi nagbabayad ng tunay na taxes. Sinong may epektuhan? Kaming taong bayan. Kaya interesado ako. Anong iutos mo sa military? Maging malambot kayo sa mga leftists, ha? Huwag ninyong awayin muli sila. Tulad ng mga reklamo ng mga militar natin noon. Nako-corner na nila yung mga rebelde sa bundok. Tatawag ang politiko. Ceasefire, ceasefire, umatras kayo, pabayanan ninyo yan. Kaya nagwawala yung mga military. Kung gano'n ang presidente, pagkatapos commander-in-chief, gano'n ang iutos niya dahil nakipagkaibigan siya doon sa CPP, NP, NDF, lalo na sa kanilang Pangulo. Tapos magiging malambot siya. Malamang magkakaroon ng kudita. Kasi nasubukan na nila sa panahon ng Pangulong Duterte na matapang ang ating Pangulo. Gusto niya tapusin silang lahat. Kasi ang pakay nila, ito ang gobyerno. Ito maging malamlam at malambot. Kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Pagkatapos, hindi niya alam nakapalibot sa kanya. May mga sentimento rin pala para sa CPP, NP, NDF, para sa mga oligarko, para sa mga drugs na bigyan sila kasi sila nang umuugit sa ating bansa. Hindi naman itong walang alam. Anong mangyayari sa bansa natin? Magkakagulo-gulo tayo. Pagkatapos mananalasa na naman sa kaguluhang yan, ang CPP, NP, NDF, yan ang inihintay nila. Pagkatapos madedemoralize na naman ang military. Kasi walang isang direksyon dahil sa kanya.
Hindi ako makikialam? You bet. Makikialam ako. Kasi ako, maepektuhan ako. Biro mo kung presidente ka lang, ganun lang, hindi ka commander-in-chief of the armed forces o sa police. O, pagkatapos ganun ka, what is the security of our country? We will be affected. For 52 years, nagtitiis kami sa mga salot na yan dito sa bundok, nananakot. Marilang dala. Hindi kami makapangaral. 45 ang iharap sa iyo. Ano ang mas makapangyarihan? Biblia o 45 caliber? Biro mo yung kalokohan na yan? Oh. Tapos papatay na. Nagkamali lang pala. Yung tatay ng coordinator namin, binaril sa kanyang tindahan. Nagkamali lang pala sila. Pagkatapos sa awitan ka pa ng napakasakit, Kuya Eddie. Oh, anong klaseng yan ba ang ating pababayaan dito? Hindi, makikialam ako. Pagka wala kang alam, hindi ka katulad ng template ng ating Pangulong Duterte sa pakikipaglaban sa continuity. You don't have the reason to campaign to become president or vice president or anything like that. Lalo na pagka-presidente. Oh, ilalagay ko sa kamay mo ang aking kapalaran. Tapos kami na naman dito maghihirap sa baba kasi walang pangulo na tumatayong matapang para sa mga higanting itong problema na epektuhan ng taong bayan. Hindi ako papayag nun. Aawayin ko talaga kayo. Kaya kung kayo tumatakbo pagkapangulo, ito yung template ko. Pag nakipagkaibigan ang isang tumatakbong pangulo sa mga komunistang yan na ibigibagsak ang atong gobyerno, huwag ninyong iboto. O kaya walang alam. Tropeyo lang sa kanya ang pagiging presidente. O, tropeyo lang. Pagkatapos wala na siyang alam niyan. Ibibigay niya doon. The presidency is a complex position. You do not tinker with our fate as a Filipino people, including me. I will not allow that. Talagang ang power ko dito is to enlighten the Filipino people. Kahit sino ka pa, kahit gaano ka pa kasikat, kahit kaibigan pa kita. Kung di mo kayang tindigan ang iyong pagkapangulo tulad ng ating Pangulo ngayon, don't even think of going there because I will insult you from head to foot. Kung nanalo ka man, pagkatapos ganun ng leadership mo, I will insult you from head to foot. Insultuhin kita araw-araw. Pero katulad ka ng ating Pangulo, pupurihin kita araw-araw. Ganyan ang gusto kong Pangulo. May paninindigan sa paglaban sa lahat ng mga kalaban ng sosyedad na nagbibigay ng discomfort sa society na hindi komportable ang buhay natin dahil walang peace and order. Nananalasa ang mga drug lords, drug pushers, drug addicts. Krimen dito, krimen doon. Oh, pagkatapos sasalihan pa nitong mga CPP, NPA, NDF, pananakot doon, pananakot, patay dito, patay doon, sunog dito, sunog doon. Tapos, ganun ang inyong paninindigan. Naku, I for one, while I am here, I will talk about it and I will really rebuke you for aspiring for that highest position and you don't have the capability to do what the Filipino people wanted you to do. Kaya mahal ng taong bayan ng ating Pangulo, mahal ng mga OFWs, mahal namin. Kasi ginagawa niya yung kanyang kapangyarihan na para sa ating ikabubuti. Ganon yun. Ayan, mga kaibigan, talaga namang napakatitindi na mga suntok, no, mga job ni Pastor Kibuloy kay Senador Manny Pacquiao. No? At sinasabi nga nito bilang isang boksingero nanalo dahil sa pangako sa taong bayan na titigil na sa pagboboksing. At bilang congressman, sinasabi niya, pinaka-absinus na congressman. Naging senador, pinaka-absinus na congressman. At si Pacquiao daw ay isa lamang trophy, no? Isang trophy lamang bilang Pangulo. At siya din daw ay magiging tauhan lamang kapag siya ay naging Pangulo ng bansa.
at papaano daw ay pagkakatiwala ni Pastor Kibuloy ang presidency kay Senador Manny Pacquiao, ay paano na lamang daw kung ito ay maging malamya at tumiklop sa mga drug lord, sa mga oligarch at sa mga drugs na nagkalat sa ating bansa. Lalong-lalo na ang mga oligarchs na hindi nagbabayad ng tamang buwis. At bilang Pangulo ng bansa, ay ito raw ay ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at ang PNP. At ang mabigat dito, ang mga politiko na nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF ay hindi siya papayag na maging Pangulo ito ng bansa. At hindi dapat iboto ang mga politiko o ang kumakandidatong Pangulo ng bansa na nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, sapagkat itong mga terorista na ito ay wala nang ginawa kundi magasik ng kaguluhan sa ating bansa. Lalong-lalo na yung panununog sa mga ari-arian ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga ginagamit sa mga bill program ng Pangulo o ng ating gobyerno at maging ng mga kontraktor sa ating bansa, yung mga gumagawa ng mga kalsada ay sinusunog nitong mga CPP, NPA na ito. Kaya hindi papayag si Pastor Kibuloy na magkaroon ng isang Pangulo na kumakampi o nakikipagkaibigan sa mga terorista. Alam niyo mga kaibigan, may katwiran nga naman dito si Pastor Kibuloy na kung ang isang magiging Pangulo ng ating bansa ay malamya at walang alam, ay ito raw ay talagang magiging tau-tauhan at magpapatakbo dito ay ang kanyang mga nakapaligid sa kanyang mga advisor niya. Kaya nga, sa totoo lang, talaga namang may katwiran itong si Pastor Kibuloy dahil nga kung ang isang Pangulo nga naman, kasi marami nang naging experience sa mga nagdaan na ang mga dating nangyari daw na ang mga militar noong mga nagdaang panahon ay mauhuli na nila ang mga rebelde na sa mga kabundukan, ay may mga tumatawag daw na mga politiko at inaalbor, na huwag nyo nang pakialaman yan dahil palayuin nyo na yan. So ibig sabihin, may mga politiko pala na nagdaan o Pangulo na talagang binibigyan ng proteksyon itong mga CPP, NPA. Alam niyo mga kaibigan kung gaano kamatindi ang galit ito si Pastor Kibuloy sa mga rebelde sapagkat naranasan nila na yung kanyang leader napatay dyan sa isang lugar dyan sa Davao, kung hindi tayo nagkakamali. At ito pala ay napagbintangan lamang tapos binaril daw kaya napatay na. Bukod pa doon sa hindi sila makapagbigay ng pangaral sa mga kabundukan dahil nga ang sasalubong sa kanila ay 45, caliber 45. Kaya nga wala silang nagawa kundi talagang umatras, sapagkat alam mo naman, pag 45, caliber 45 na o baril na sinalubong sa'yo, ay talaga namang siyempre matatakot ka. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit na ayaw ni Pastor Kibuloy na maging Pangulo ng bansa si Senador Manny Pacquiao dahil ito ay walang alam at walang kakayahan na maging Pangulo ng ating bansa. Okay lamang daw kung ito ay tumakbo ng anumang posisyon, kahit anong posisyon, senador, vice president, congressman, okay lang sa kanya, basta wag lang ang pagkapangulo ng bansa ang pinakamataas dahil siya bilang isang mamamayan ay malalagay ang kanyang sarili, kung ang katulad ni Senador Manny Pacquiao na maging Pangulo ng bansa na mapababayaan lamang ang kanyang liderato bilang pinakamataas na leader ng ating bansa. Baka malagay sa alanganin ang ating ekonomiya, magkaroon ng mademoralize ang military, mga kaibigan, dahil walang direksyon, dahil ang isang Pangulo ay walang alam
Yan po ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Kaya sabi niya, hanggat nariyan siya, makikialam siya at hindi siya papayag na maging Pangulo ng bansa, si Senador Manny Pacquiao. So yan po ang ilan lamang sa mga matitinding mga binitawan na banat ni Pastor Kibuloy. Kitang-kita po natin mga kaibigan sa kanyang mga videos kung paano ito atakihin ang gusto si Senador Manny Pacquiao. Bagamat sa ngayon ay hindi pa nakakapagbigay ng pahayag si Senador Manny Pacquiao dahil talaga namang abalang-abala ito sa kanyang nalalapit na laban kay Errol Spence sa August 21 na inaasahan naman natin na mananalo itong si Senador Manny Pacquiao dahil marami na itong napatunayan na talagang bilang isang boksingero ay napakagaling nito. At mismong aminado si Pastor Kibuloy na wala pa pong nakagawa sa narating ni Senador Manny Pacquiao bilang boksingero dahil siya lamang ang kauna-unahang 8 different division champion sa buong mundo sa larangan ng boxing. Kaya siya ay hangang-hanga dito bilang isang boksingero, pero isang politiko na naghahangad na maging Pangulo ng ating bansa ay hindi daw siya papayag at haharangan niya ito at makikialam siya dahil bilang isang mamamayan ay hindi siya papayag na magkaroon ng isang Manny Pacquiao na Pangulo ng bansa. So malinaw po yan, yung kanyang mga banat kay Senador Manny Pacquiao. Sana nga po masagot agad ito ni Senador Manny Pacquiao sa pag-uwi niya sa Setyembre, pagkatapos ng kanyang laban kay Errol Spence. At inaasahan natin, may mga sinasabi si Senador Manny Pacquiao na marami daw itong ilalabas na mga dokumento na magpapatunay na ang laganap ang graft and corruption sa Duterte administration. Meron daw siyang mga ebidensya ng mga audio, video, at mga dokumento na sa damakmak na mga dokumento na magpapatunay ng kanyang aligasyon na corrupt ang Duterte administration. Abangan po natin yan, yung pagbabalik ni Senador Manny Pacquiao. Abangan din po natin ang patuloy na banggaan ni Senador Manny Pacquiao at Pastor Kibuloy. So at maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana nagustuhan niyo po ang ating videos. At kung bago ka lamang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aming i-upload. Maraming salamat po. Ito pa rin yung kaibigan, Mar Batigas. Magandang hapon po sa ating lahat.